Alam nyo ba na napakababait talaga ng mga katutubo? Isang patunay dyan, nang alokin nila kaming kumain. Ipinagluto pa nila kami ng mais, kamote, karlan para magkaroon kami ng pananghalian. Yan o. Manginginain po kami dito sa bundok. Syempre ang alay ang handog po sa atin ng inadato ay karlan at saka kamote. Alami, mais, tsaka kalbasa. kalabasa. Yung kalabasa na in-slice lang tapos yan na po yung gawing kanin. Sarap. Tapos nag-exchange gift po kami. Kanila yung kanon, amin na karlan. Ay, syempre ayaw magpatalo ni tatay. Meron din siyang kamote. Lami, giyod. Lami kayo. Kaano ta? May pagkain naman kaming dala, kanin at ulam. Pero dahil bihira lamang silang makapagluto nito, ibinigay namin ang kanin sa kanila at ang aming mga ulam. Palitan, kumbaga. Kaya nagsimula na kaming kumain. Napakasarap talaga ng kanilang pagkain, lalo na ang mga kamote. Napakatatamis nito. Kaungkad. Ano, may isda din siya ba? Kaungkid. Karon. Ang dami naming pagkain mga. Itong ulam sa inyo to. Adobo. Adobong manok. Adobong ano? Adobo baboy. Lutos ni ano? Lutos niya. Ito lang sa akin. Ito sa akin. Aray ko, mainit. Maupya. Siya na mo guys. Ay, okay lang po. Masarap yan. Sir, kaning bugas. Kain lang kayo. Sawa na kami dyan sa bugas. Kambyo tayo. Kambyo. Kambyo na dito. Nanay, ikayo nay. Hindi yan mo. Ay, kalami talaga. Sarap. Kamote, karlan, itlog, kalabasa, at saka mayroon pa. Labanos tasa. At sa kabatong. Mukhang sibuyas, kamatis, luya ang paa. Isa sa mga natutunan ko talaga sa mga katutubo, yung pagiging kontento. Hindi mo kailangan ng maraming pera para maging masaya. Kailangan lang ay maging kontento sa buhay kasama ang iyong pamilya. May kapayapaan ang isipan at walang inaapakang tao. Dapat masaya lang. Lagi mong iisipin masaya. Dahil ang pagiging masaya ay kaakibat ng pagiging kontento sa buhay. Yan ang mga katutubo. Kontento sa kung ano ang mayroon lamang sila at ipinagpapasalamat nila sa Panginoon.